Good. Good morning. Okay. Echo, little bit lower. We want to welcome newcomers for our youth camp. Wini-welcome po namin yung mga bagong dumalo po ngayon, lalo na po yung mga sasama po sa youth camp. Okay, I want let you stand up. Nais ko po na magsitayo po yung mga sasama po sa camp, yung mga baguhan po. All youth, even newcomers, Kahit po please yung stand mga up. youth, lahat po ng sasama sa camp, tumayo po tayong lahat. Okay? Oh, handsome guy. Lahat ng youth na Okay. kasama po sa camp at Okay. yung mga bago po, tumayo po tayong lahat. You look around and recognize them. Tingnan po natin sila at para po makilala natin So ang loud. bawat isa. Okay. We will encourage them with the big applause. Okay? Encourage po natin sa malakas na palakpakan. Okay. You are the future of the whole world. Kayo po ang pag-asa ng kinabukasan. Kayo pong lahat. Do you believe so? Okay. Please sit down. Very simple topic for today. Napakasimple lang po ng ating pag-uusapan ngayon. We are talking about one topic, ulit, like again and again. Isa lamang po yung ating pinag-uusapan at ito po ay paulit-ulit po nating binabalik-balikan. But still, some couldn't understand well. Ngunit, meron pa rin po sa atin ang hindi pa po nauunawaan ito ng lubusan. Why? You didn't listen carefully. Bakit po? Sapagkat hindi po tayo nakikinig ng mabuti. Anyway, God wants you to understand well. Ngunit nais po ng Diyos na maunawaan mo po ito ng mabuti. Today is a basic, Ngayon po, basic lamang po. but it's so important. Ngunit ito po ay napakahalaga. We'll find out why we are not so active in the church. Malalaman po natin kung bakit po ba tayo hindi aktibo sa pagdalo sa sambahayan. Why some are so active too. At kung bakit din naman po, yung iba naman ay napaka-aktibo sa pagdalo sa mga So gawain. I will explain the topic, come into the room, connecting with the acceptance of Jesus Christ. Iko-connect ko po yung ibig sabihin po ng pagpasok natin sa room o pagpipray, doon po sa pagtanggap natin kay Jesus. I hope it will not hard to understand. Umaasa po ako na hindi po ito mahirap na maunawaan ninyo. So my message is connected together all the time. Ang mga mensahe ko po na binabahagi, lahat po ng yan ay konektado sa isa't isa. Last week, we studied, this is the last slide, go back to the Father. Nung nakaraan po, ito po yung ating pinag-aralan at ito po yung go back to the Father o bumalik sa Ama. With use konting shooter. Why son wants to go back? Bakit po mayroong gustong bumalik sa Ama? He lost what he got from the Father. Nawala niya po o nawala po sa kanya lahat ng bagay na nagmula sa Ama. Even he cannot sustain his life. At hindi po niya kayang buhayin yung kanyang sarili. Better go back to the Father than die right now. Mas mainam po na bumalik po sa Ama at mas mabuti po na doon ka na mamatay. That's why the Bunsu make decision that I will go back to the Father. Kaya po yung bunsong anak o yung pangalawang anak ay nagdesisyon po siya na bumalik sa Ama. Then it connected with the prayer. At ito po ay may koneksyon sa pananalangin. So, when we pray, we must come to the room to meet Father.
Kapag po tayo ay nananalangin, ang kailangan po nating gawin ay pumasok sa silid kung saan haharapin po natin ang ating Ama. Actually, the Matthew chapter 6 verse 6 is so misunderstood. Ito pong Mateo chapter 6 verse 6. Ito po ay hindi po natin lubos na nauunawaan at naipagkakamali po natin. Because the word reward. Dahil po sa salitang reward o Because when you come to meet the Father, then God will reward you. at kung kayo nga po ay lalapit sa ating Ama at haharapin po natin ang ating Ama, siya po yung magbibigay po sa atin ng reward. People, especially children of God, misunderstood reward is a blessing. Marami pong hindi nakakaunawa o hindi po nauunawaan ng lubos yung salitang reward. But actually, the reward is not, but we understood restored. Ngunit yung reward po, hindi po talaga yun yung original word, kundi po yung tinatawag na restore or ibinalik. Okay, this is starting for today. Ito po yung pasimula natin ngayong araw. So, what is the title for today? Ano po yung titulo ngayong araw, yung pamagat? What is the title for today? I'm asking you. So, what happened? I made correct. Sorry. So, anyway, it's not much. Maybe something wrong. Anyway, okay. Can you read it? Basahin po natin. When When he came to his senses, he said, "How many of my father's hired servants have food to spare? And here I am starving to death. I will set out and go back to my father and say to him, Father, I have sinned against heaven and against you." Oh, good. Anyway, I didn't make that way. I made correctly, but anyway. So you read it. So, how to come back to the Father? Paano po ba tayo makakabalik sa ating Ama? It seems it's so easy to go back. Parang ang dali-dali pong bumalik sa Kanya. Well, just turn and go to the Father. It seems so easy. Parang ganito lamang po, tumalikod ka lang at dumiretso ka na agad at bumalik ka na sa Kanya. Parang ganon. But it is not easy. Pero hindi po ito ganong kadali. Go back, okay? Go back. Firstly, son must understand, I'm in danger. Unang-una po sa lahat, dapat po maunawaan ng anak na siya po ay nasa hindi magandang sitwasyon o kalalagayan. He lost everything. Sapagkat nawala po sa kanya ang lahat ng Nothing bagay. to eat. Wala po siyang makain. If I will not go back, I will die. That is what we call come to his senses. Ay, ibig sabihin po ng napag-isip-isip niya or siya po ay nagkaroon ng ulirat ay kung siya po ay babalik doon sa Ama, siya po ay mabubuhay. We talk about this matter so many times already. Maraming beses na po nating pinag-usapan itong mga bagay po na to. Come to his senses, meaning knowing reality. What is it? Nung siya po ay nagising na sa katotohanan o yung tunay po niyang kalalagayan, ibig sabihin po na alam na niya kung ano yung realidad o What is katotohanan. reality? Ano po ba yung katotohanan o realidad? He will die if he will not go back to the Father. Na siya po ay mamamatay kung hindi po siya babalik sa Ama. Why people doesn't want to come to the church? Bakit po ayaw ng tao na pumunta sa simbahan? They don't understand reality. Dahil hindi po nila alam yung katotohanan. They thought they will live forevermore without any problems. Akala po nila na sila po ay mabubuhay ng panghabang buhay na walang problema. They thought they are okay. At iniisip po nila na sila ay ayos lang at nasa mabuting That's why kalagayan. they misunderstand the reality. Kaya po naipagkakamali po nila yung katotohanan. Reality, as you see, I am starving to death. Ako ay namamatay sa gutom.
I have nothing to eat. Wala akong makain. I will die soon. At mamamatay na ako. Anumang oras. Only one way to be survived. Go back to the Father. At tanging isang paraan lang paano ako makakasurvive ay ang bumalik sa Ama. People in the world, they enjoy their lives. Yung mga tao po dito sa mundo, ini-enjoy lamang po nila yung buhay. They don't know someday how they will die and they will go to hell. Hindi po nila naiisip na isang araw sila ay mamamatay at maaari po silang mapunta sa impyerno. This is so basic. Ito po ay basic lamang po. We'll read it. Let's go. Jesus answered them, "It is not the healthy who need a doctor, but the sick. I have not come to call the righteous, but sinners to repentance." If you feel healthy, you will never look for the doctor. Kung sa palagay mo po ay kung ikaw ay walang sakit, hindi ka pupunta sa doktor. Amen. Amen. Yes. If you feel good, hey, you will never think about doctor or hospital. Kung sa palagay mo ay kayo malusog at walang karamdaman, hindi mo maiisip ang pumunta sa manggagamot. Only sick person need or think about or will go to doctor. Tanging yung mga may sakit lamang po o may dinaramdam yung maghahanap ng doktor. Okay? If you consider you are righteous, then you don't need to think about who is Jesus. Kung sa palagay mo ikaw ay matuwid na, hindi mo na iisipin pa ang pangalan ni Jesus. Why you are here? Bakit po ba tayo nandirito? You agree or not, you experience or not, you thought you are sinner. Hindi mo man naiisip o hindi mo man po lubot o hindi ka sumasang-ayon, ikaw ay makasalanan. Until 28 years old, I was in that way. Nung ako po ay hanggang umidad ng 28, ganun po yung aking paraan o klase ng pamumuhay. When I engaged with Sister Ann, I thought I will never go to the church. Nung pinakasalan ko po si Sister Ann, akala ko po hindi po ako makakatuntong sa simbahan. I hate Christians. Hindi ko po gusto yung mga Kristiyano. They did wrong and go to the church, sorry, and forgiven. They do again and again. Sila ay nagkakasala, gumagawa ng kasalanan, tapos pupunta sila sa Diyos, sasabihin nila na patawarin mo ko o Diyos, tapos babalik na naman sila sa kasalanan at pupunta sa simbahan at ganun, paulit-ulit yung ginagawa That's nila. why I said, I don't like Christians. Kaya sinasabi ko po na hindi ko gusto yung mga Kristiyano. Also I said, I'm not doing in that way. At sinasabi ko po na hindi ganon yung aking gagawin. So I consider me is better than Christians. At kinukonsidera ko po na yung aking pong sarili ay mas mabuti o magaling kaysa sa mga Kristiyano. Also, I consider myself is righteous than them. At tinuturing ko po na matuwid ako kaysa sa mga Kristiyano. But when I meet the God, come to the church, I know, oh, I'm sinner. Ngunit nung ako po ay nakakilala na sa Diyos at nag-church na po ako, nung ko po naunawaan. For the sick person, what is the reality? Para po sa taong may sakit, ano po ba yung realidad o yung katotohanan? Maybe cough or you are wounded or you cut yourself or whatever. That's not so serious. Kung halimbawa po, ubo lamang o kaya ikaw ay may sugat, hindi po yun masyadong seryosong bagay. But, you know you have cancer. Pero alam mo na meron kang cancer. What is reality? Ano po yung realidad kapag may cancer ka? You will die if you will not cure. Ikaw po ay mamamatay kung hindi ka magagamot. That's what commonly we know. Yun po yung pangkaraniwan na alam po natin. That's why even you are so busy or your business is so well, whatever, what you will do first? Kaya po, tayo po lahat ay busy-busy sa anuman po mga ginagawa po natin at nakita po natin yung pamumuhay natin o business po natin ay okay naman. So ano po kaya yung, ano pa po ba? You will look for doctor. Ikaw po ay maghahanap ng manggagamot. You want to be cured. Ikaw po ay gustong gumaling. That's why sick person, you will know the reality, you will die, then you will
go to the doctor. Kaya po yung mga taong may sakit at may malalang sakit, sila po ay maghahanap ng magaling na manggagamot. Is it hard to understand? Ito po ba ay mahirap maunawaan? Hindi naman. Yes, it's so easy. Sinners. Ang makasalanan po. Bible says whatever sinner will go to hell. Sinabi po sa Biblia na ang mga makasalanan po ay mapupunta sa impyerno. Bible, the word of God doesn't need to someone or something will agree with. Ang Biblia po ay hindi kailangan na meron pong magsang-ayon po kung ano po yung kanyang ipapahayag. We believe that's God's word. Naniniwala po tayo na ang Biblia ay salita po ng Diyos. Whatever God says, it is true. Kung ano man po yung sinabi ng Diyos, yun na po yun. Why people didn't come to the church? Bakit po hindi pumupunta yung mga tao sa simbahan? They don't consider they are serious sinners. Hindi po nila nakikita yung mga sarili po nila na sila po ay makasalanan. I didn't do serious sin or the wicked matters. Hindi kasi ako gumawa ng malaking kasalanan o seryosong kasalanan. Why some are active in the church? Ngunit bakit naman po merong aktibo sa pagdalo sa simbahan? Because when they meet God, they know reality, they are really sinners. Sapagkat nung sila po ay kumilala sa Diyos, nakita po nila yung kanilang mga sarili na sila ay makasalanan. Sometimes very sad things was happening. Kung minsan po, merong mga malulungkot na bagay na nangyayari sa buhay po natin. Congregation, pastor or leaders is training them. Yung mga kongregasyon po, yung mga member po, yung mga leader, yung pastor po, yun po ay tinitrain. I don't want to say, but it seems that they are hate the pastor or leaders in the church. Parang mo po, yung mga nagtitrain po sa kanila ay nagagalit po sila doon sa mga nagtuturo sa kanila. Why? Because they are not serious sinners. Dahil iniisip po nila na hindi po sila mga makasalanang tunay na makasalanan. For example, you got sick. Halimbawa po, ikaw po ay may sakit. You have no symptoms of cancer, lung cancer. At wala ka pong sintomas ng cancer sa baga. Firstly, you went to the doctor. Una po, pumunta ka sa doktor. So, by the result, you have lung cancer. Ngunit nung nakita mo po yung resulta, meron ka po palang cancer sa baga. Doctor said, if you will not cure it right now, then you will die. Sinabi po ng doktor na kung hindi ka magagamot ngayon, maaari ka nang mamatay. Then, you took medicine. At ikaw nga po ay uminom ng gamot. You didn't feel any better. Hindi mo naramdaman na guminhawa yung iyong kalagayan. You consider you are okay. Pero tinitingnan mo pa rin na okay ka lang. But doctor said you are not yet okay. Pero sinabi po ng doktor sa'yo na hindi ka pa okay. That's why all the time doctor forced them to come to him to get the medicine. So that's what doctor asked them. Kaya lagi po silang tinutulak ng doktor na pumunta ka sa akin at uminom ka ng gamot, lagi kang magpa-check up. That's why they don't like doctor. Kaya po madalas, ayaw din po nila sa doktor. If your symptom of lung cancer is, you feel it, it's so serious, then why not? You will go. Kung sa palagay mo at alam mo, nauunawaan mo na seryoso yung sakit na meron ka, ang gagawin mo po, pupunta ka. Ikaw na mismo, magkukusa as we know, we don't consider ourselves, we are so serious sinners. Kaya hindi po tayo pumupunta dahil hindi po natin alam yung tunay na kalalagayan po natin na seryoso yung ating kalagayan. Then, people will make group by group. At gagawa nga po ng mahahati yung mga tao po, magugrupo-grupo Then po sila. they talk about the doctor, they talk about the leader or the pastor.
At yung bawat grupo na yon, pag-uusapan nila yung doktor nila, pag-uusapan nila yung pastor nila, pag-uusapan nila yung leader nila. Diba? We don't feel the symptoms of lung cancer. Diba? Why, doctor, all the time that bother us? Diba, hindi naman, sasabihin po nila, diba, hindi naman natin nararamdaman yung klase ng ganong sintomas, yung seryosong sintomas na, diba, wala naman tayo nararamdaman. Bakit nga pa tayo pinipilit na lumapit sa Kanya? Then they agree each other, then, okay, we will not go back to the doctor anymore. At sila nga po ay sumang-ayon doon sa mga sinasabi nila at sinabi po nila na hindi na tayo pupunta pa o babalik doon sa doktor. In the church, same also. Ganon din po, katulad po, parang yung nangyayari sa ating They sambahayan. know who is Jesus. They know who is Jesus. Kilala po nila kung sino si Jesus They also tested the love of God. at naranasan na po nila yung dakilang pag-ibig ng Diyos. Then, they thought they are okay. At iniisip po nila na sila po ay ayos lang o nasa maayos na lagay. Then the pastor, preach, leaders force them to study or train, whatever. At sinabihan nga po sila na sila po ay mag-aral ng Biblia at umaten ng mga gawain. Then, they also make group. Ganon din naman po, gumawa pa rin po Diba? sila ng We grupo. are sure go to heaven. At pinag-uusapan po nila na, di ba, sigurado na tayo na pupunta tayo sa We don't need to be langit. active in the At church. hindi na natin kailangan na araw-araw tayo pumunta sa simbahan o maging aktibo sa sambahayan. Stop for a moment. Tumigil muna po tayo sandali. They make group, then they agree, then, okay, we will not be active or we will leave the church. At ganoon din po yung kanilang ginawa na sila po ay nag-usap-usap at nagdesisyon po sila na wag nang umaten at umalis na lamang po. Usually it happen. Pwede po yung mangyari. Then, there is only one mistake for them. Pero meron lamang pong isang maling bagay para They sa don't kanila. think about why those who are so active in the church. Di po nila inisip na bakit sila ay masyadong aktibo sa pagdalo sa gawain. I think he's more intelligent. Then why he's so active? Sa palagay ko naman, siya ay napakatalino pero bakit masyado siyang aktibo sa pagdalo? If they want to solve that question, then they will look for better way. Kung gusto po nilang masagot yung katanungan po na yon, gagawa po sila ng paraan kung saan mas mapapabuti po sila. Just make it short. Paikliin na lang po natin. Do you think I am crazy? Sa palagay niyo po ba, ako po ay nababaliw na? I don't think I am crazy. Hindi po ko iniisip na ako'y nababaliw. Why I spend my life for these matters? Bakit ko po ba ginugugol yung buong buhay ko para po sa bagay na ito? I'm the one trying to make you too afraid. Ako po ba, tinatakot ko po ba kayo? I don't want to bother you. Ayoko po kayong mag-alala. It's not my business. Hindi po yan yung intention ko. I don't want to get any single centavo from you. At wala po akong natatanggap kahit na isang sentimo mula sa inyo. Why you don't want to try to know what is secret for me to offer my life to God? Bakit hindi mo kaya alamin kung ano yung sikreto kung bakit ako, ginugol ko lang yung buhay ko para sa Diyos? Why you are here in the church? Bakit po ba kayo narito? You know what is better than other matters. Alam po ninyo, ibig sabihin, alam po ninyo kung ano yung mas mabuti kaysa sa ibang bagay. It's not so aircon. I mean, it's so hot. Anyway, Hindi po malamig yung ating sambayan at napakainit nga po. today you might enjoy some other matters in the world. Ngayon po, pwede po ninyong mas bigyan ng panahon yung mag-enjoy dito sa mundong ibabaw. This matter, only sick person will look for the doctor. Ito pong bagay na ito, tanging yung mga taong may sakit lamang po ang maghahanap ng manggagamot. If you want to know who is God or why pastor or the intelligent people offer their lives,
you try. Kung gusto mong maunawaan at malaman ano yung sikreto na kung bakit ginugol ni pastor yung kanyang buhay para sa bagay po na to at kung bakit yung mga matatalinong tao, ito lang din yung binibigyan nila ng prioridad. Actually, I hope it's not, I felt some hated me. Nararamdaman ko po na marami po yung may ayaw sa akin. If doctor will tell you you are serious in lung cancer, you don't need to hate doctor. Kung sasabihin ng doktor sa'yo na malala na yung cancer mo sa baga, hindi mo kailangang magalit sa doktor. Doctor will tell you according to the result of test. At sasabihin lamang po ng manggagamot kung ano yung lalabas na resulta doon sa test na ginawa sa'yo. If you like, you do. If you don't, you will say no. Kung gusto mo, gawin mo. Kung ayaw mo, huwag mong gawin. Even same way, if you don't agree with the word of God, then okay, it's up to you. Ganon din naman po, kung hindi po kayo sumasang-ayon sa salita ng Diyos, so bahala po kayo. But don't hate. Don't want to preach or don't want to guide you to grow up. Ngunit wag po kayong magkaroon ng masamang loob doon sa nagbabahagi ng salita ng Diyos para po turuan tayo kung paano po tayo lalago. It seems the children, when they grow up, they will, it's not against, but they will expose themselves to the parents. Kapag po yung mga kabataan ay lumalaki na po sila, pinapakita na po nila yung kanilang sarili, kung ano yung kaya nilang gawin sa kanilang mga magulang. Then you have to understand, they already grown up. At kailangan po nating maunawaan na sila po ay lumalaki na. Someday how they will know what they are doing is wrong. At isang araw po, maiisip po nila na mali pala yung kanilang ginagawa. So church is the one guide children of God to grow to know who is Father. Ito pong ating sambahayan at patuloy po nitong tinuturuan at iginaguide yung mga kabataan para po makilala nila kung sino ang Ama o ang Diyos. Even this morning, our praise and worship time, I gave thanks, Father. Ganito pong umaga, tayo po ay nagpupuri sa Diyos at ako po ay nagpapasalamat sa Kanya. I said, Father, I'm so happy. At sinabi ko po sa Ama na ako po ay napakasaya, Ama. Who can make me so happy just like this? Sino po kaya yung makakapagpasaya sa akin ng ganito? I'm so happy to be here. At sobrang saya ko po na ako po ay nandirito. Even I am give thanks for the tears in my eyes. At nagpapasalamat po ako sa luha na meron sa aking mga mata. It's so thankful. God gave me tears for the weak persons in the church. At nagpapasalamat po ako sa Diyos na binibigyan niya po ako ng luha para po doon sa mga mahihina po nating mga kapatid. Anyway, first, you have to know where is Father so that you can go back to the Father. Unang-una po, kailangan po nating malaman kung nasan po ang ating Ama nang sa gayon makabalik po tayo sa Ama. For the prodigal son, he knows where is Father. Ngunit para po sa alibagang anak, siya po ay kumikilala ng lubos sa Ama. So, where is the Father? Nasaan po ang Ama? Where is Father? Father is in the house. Ang Ama po ay nasa tahanan o sa bahay. Okay? Okay. Here, where is the Father? Dito po, nasan po yung ating Ama? We read it. He said, go, but when you say pray, But when you pray, go into your room, close the door, and pray to your Father who is unseen. Then your Father who sees what is done in secret will restore you. Oh, where is Father? In Matthew chapter 6:6. Nasaan po ang Ama? Dito po sa Mateo 6:6. Room. Sa silid po. Okay.
why son wants to go back or why we have to go back to the father? Bakit po gusto ng anak na bumalik sa kanyang ama o bakit po kailangan nating bumalik sa ating ama? Answer is restore. Ang sagot po ay restore o ibalik. Actually, Jesus is the one restored us. Sa totoo po, si Jesus po yung nag-restore sa atin o nagbalik ng lahat. But we don't have completely. Pero hindi pa po kompleto. As long as we know Father, then we will be restored by knowing who is Father. At kapag nakikilala po natin ang Ama at kumikilala pa po tayo sa Ama, maibabalik po sa atin yon ng kompleto. How to restore? Only one way. Paano po ba maibabalik sa atin yung lahat ng bagay? Isang bagay lang po. If sa you will not paraan. meet the Father, you cannot be restored. Kung hindi po natin mamimit ang Ama o makikilala ang Ama, hindi po maibabalik sa atin yung mga nawala sa atin. Even you go to the Father, then you will live together, then you will not talk. Maybe you cannot be restored too. Kung halimbawa pong bumalik ka na sa Ama pero hindi naman kayo nag-uusap o wala kayong komunikasyon, hindi pa rin po mababalik sa atin yung mga nawala sa atin. Meet Father is encountering Father. Ang i-meet ang Ama ay ang ibig sabihin po na i-encounter po natin siya or kilalanin po natin siya kung sino You siya. have to meet, you have to talk, you have to live together. Kailangan mo po siyang kausapin at kailangan pong mamuhay na kasama po ang Ama. If you meet the doctor, then doctor will not examine you. You will not know, even doctor will not know how your sickness is so serious. Kung halimbawa po na ikaw ay lumapit sa doktor para magpagamot at hindi ka naman niya tiningnan, hindi mo malalaman yung sakit mo, hindi rin naman masasabi ng doktor kung ano yung sakit na meron ka. That's why even you come to the Father, you will not talk with Father, then how will you know heart of Father? Kung ikaw ay lalapit sa Diyos at hindi naman kayo mag-uusap ng Diyos, paano mo malalaman kung ano yung meron sa puso ng ating Ama? This story or the verse is so easy. What is room? Ito pong verse po na to ay napakadali lamang po. Ano po ba yung room o yung silid? Also, we know already where is Father to. At ngayon nga po, alam na po natin, nasaan ang ating Ama? For the prodigal son, yes, Father is in the house. Para po sa alibugang anak, ang Ama po niya ay nasa bahay nila. For us, Father is in the room. Pero po para sa atin, ang ating pong Ama ay nasa silid. Okay? Look at it, please. What is the encountering with the Father? Ano po ang ibig sabihin ng pagkilala or makilala ang ating Ama? I already explained to you. Pinaliwanag ko na po. In this verse, pray. Dito po sa verse po, ang sinasabi po ay panalangin. We already agree, also studied, the prayer is not asking for our needs. At napag-aralan po natin na ang panalangin nga po ay hindi paghingi ng ating mga pangangailangan. We will meet Father and talk and live with Father. Ang gagawin po nating klase ng panalangin ay ang pakikipag-usap po sa Diyos at ang mamuhay na kasama po siya. So, we already studied what is a prayer. At ngayon po, naunawaan po natin kung ano nga po yung panalangin. Okay? We will study one by one. Pag-aaralan po natin ang isa-isa. So, we must know what is a room. At kailangan po nating malaman, ano nga po ba yung silid? Pastor, I know what is a room. Pastor, alam ko po kung ano yung silid. Do we need to know what is a room? Kailangan ko pa po bang malaman kung ano po ba yung silid? Everybody knows what is a room. Everybody knows what is a room. Lahat po tayo, alam na po natin kung ano yung room o yung silid. Do I need to explain? Kailangan ko po bang ipaliwanag ulit? Oh, Pastor, you consider us very, bata. Hindi. Anyway. So, we must know how to come into the room, even. Dapat po nating malaman kung paano po tayo makakapasok doon sa silid.
Everybody knows. Alam na po natin. But we have to study what Bible says about it. Ngunit kailangan pa po nating pag-aralan. Ano po yung sinasabi ng Biblia tungkol po sa pagpasok sa silid? So, what is room? Ano nga po ba yung silid? So, what is room? If we don't know what is room, we cannot find out the Father even. Kung hindi po natin alam kung ano po yung ibig sabihin ng silid, hindi po rin natin malalaman kung nasan po ang ating Ama. What we thought, oh, we make room, then we come into the room, we call it prayer room. Halimbawa po, tayo po ay gumawa ng isang silid o kwarto at tayo nga po ay pumasok doon at ginawa po natin siyang silid panalanginan. Maybe we can say so. Pwede po nating sabihin na ganun nga po. But we need to know what is exact or correct the room. At kailangan po nating maunawaan ano po ba yung eksaktong kahulugan ng tinatawag na silid. Room, this is the map of the temple. Ito po ay mapa o ito po yung templo. Okay? The stairs when you're coming up. Andun po yung hagdanan, dito po sa bandang kanan. Here, coming up. Then there is the yard. Ayun po yung yarda o yung unang pagpasok po natin. Okay? You will bring the offerings here. At dito po natin dinadala yung atin pong mga offerings sa Diyos. Okay. O yung alay. Then there are two parts. Meron pong dalawang parte o bahagi po. First one, holy what? Place. Yung una po, yung kabanal-banalang dako. Second one is most holy place. At yung pangalawa po, yung kabanal-banalang dako. The God dwells in that most holy place. At kung saan doon nga po natin matatagpuan ang ating Diyos. Okay? What we are studying now? Ano nga po ba yung ating pinag-aaralan ngayon? Huh? What we are studying? Room. Yeah. O yung silid. O templo po. We are so funny. We know room, but we are studying room. We are so funny. We know what is room, but we are studying room. Nakakatawa po. Alam naman na po natin kung ano po yung kahulugan ng silid o ng room, pero pinag-aaralan pa rin po natin kung ano po yung room. Okay? Look at here. Look at me, please. Okay. Can you see the numbers there? Nakikita po ba natin yung mga numero o yung mga numbers po? 1 to 15 above. 1 hanggang 15, 1 hanggang 15. The 16 to 30, there is. Doon po sa baba ay yung 16 hanggang 30. There is small rooms inside the temple. Meron pong maliliit na silid doon po sa loob ng templo. That's what we call room. Yan po yung tinatawag nilang mga silid. Okay? What Jesus said, come into the room, that room. Pag sinabi po ni Jesus na ikaw ay pumasok sa silid, yun po yung tinutukoy ng mga silid ni Jesus. We have to study what is function of a room. At kailangan po nating malaman ano ba yung ganap ng mga silid po na yan. Those rooms will be used to prepare something matters inside the holy place. Doon po sa mga room po na yan, dyan po inihahanda yung mga bagay na kakailanganin or gagamitin para po doon sa kabanal-banalang dako. So, the meaning of room, original meaning is chamber or what? Pharmacy. Ang original po na kahulugan ay chamber o pharmacy. What is the meaning of pharmacy? Ano po ba yung pharmacy? In the Philippines, you don't used to use much pharmacy. Then, drugstore. Sa Pilipinas po, hindi po natin masyadong ginagamit yung salitang pharmacy, kundi ang ginagamit po natin ay drugstore. Pharmacy, usually, when you bring the, what do you call it, from the doctor, description ba yun? Prescription. Then, madalas po, dinadala natin sa pharmacy yung prescription ng doktor, yung para sa gamot po. Pharmacy will get some tablets and they grind it and mix together.
At yung pharmacy po o yung drugstore, kukunin po nila yung reseta o yung gamot na kailangan at kung kailangan pong i-mix yun, gagawin po nila. Maybe young generation, you don't have experience of it. Siguro po yung mga kabataan, hindi pa po nila yun nauunawaan. Anyway, that chamber or room is for the preparing all matters inside the holy place. Yung chambers po na tinatawag o yung tinatawag na room, ito po ay lugar kung saan inihahanda yung mga gagamitin po para dun sa banal na dako. Meaning, when you come in, you know what the ingredients or matters mixed together and process, what is the process. Ibig sabihin po, kapag ikaw ay pumasok dun sa chambers o dun sa room po na yon, alam mo kung ano yung mga bagay na pinaghahalo or ginagawa or pinagsasama-sama doon sa loob na yon. I can say rooms for meet the Father. Pwede ko pong sabihin na ito po ay mga silid para po ma-encounter o ma-meet ang Diyos. So that when you see the materials which he was using inside the temple, what other matters mixed together, how it was made. Makikita po natin doon na kung ano po yung mga kakailanganin, doon po sa paghahanda, doon po nila pinagsasama-sama yung mga bagay na kailangan na pagsamasamahin. Make it short, room is, you will see how God moves, how God it is. Sa madaling salita po, doon po sa loob ng chamber o ng room, makikita po natin o mararanasan po natin pag pumasok po tayo doon kung sino ang Diyos, kung ano ang Diyos, at kung ano po yung kayang gawin ng Diyos. Without knowing God, without knowing Father, there is no restoration. Kung hindi po natin kikilalanin ang Ama o ang Diyos, wala po ang tinatawag na resurrection. So, in our belief or faith, wala pong tinatawag na restoration. Sa atin pong pananalig, we have to know what is God's plan for His people. dapat po nating malaman kung ano po yung plano ng Diyos para sa kanyang mga anak. Okay? Then, the temple is the dwelling place of God. Ang templo po ay ang tirahan ng Diyos. We thought small numbers we said that is room. Makikita nga po natin yung mga numbers na yan po yung tinatawag na mga silid. Also, we can consider temple itself the biggest room. At masasabi rin naman po natin na yung templo po na yan, yan po yung malaking silid. Come into the room meaning you have to come in the place which God dwells. Ang pagpasok po sa silid, ibig sabihin po noon, ikaw ay papasok kung saan nananahan o naninirahan ang Diyos. Originally, it was what? We call it dwelling place was Eden. At ang original po na tawag po natin kung saan nananahan po ang Diyos ay ang Eden. That's why we studied, when you pray, you come into the room, then also we said, you come into the Eden. At kapag sinasabi nga po natin na ikaw ay pumasok sa silid, sinasabi rin po natin na pumunta ka sa Eden. So, we know now, wherever you go, you have to consider God is there. At ngayon nga po, kailangan mong i-considera na kung saan ka man pupunta o mananalangin, i-consider mo na nandun ang ating Ama. You have to believe there is God. At kailangan mong paniwalain ang sarili mo na merong Diyos. Also, you have to think, you have to believe, wherever you go, you will meet God. At kung saan ka man nga po pumunta, ay makikita mo o mararanasan mo ang Diyos. Even though you know where is the room, kahit po alam pa natin kung saan po yung tinatawag na silid, also you know what is the room, at kung alam mo nga kung ano yung tinatawag na silid, as long as you cannot come in, useless. pero kung hindi mo naman alam kung paano ka papasok or paano ka makakapasok, ito po ay baliwala. We are so funny. Nakakatawa po. Everybody knows how to come into the room. Alam po ng lahat kung paano po pumasok sa silid. We are also studying how to come into the room. Pero pinag-aaralan pa rin po natin kung paano nga po ba tayo papasok sa silid. By the way, how do you come into the room?
Paano po ba kayo pumapasok sa silid? Sino alam? Sino po? Hindi alam? Oh? Sino alam? Answer. Talo alam? Abal? Oy. Gini. How come in? Ano po daw? Anyway. Yes. Go into the room. Po, Okay. pagpasok po sa silid, First step. una pong hakbang. What is first step? Ano po yung una? Yes, you have to find out the room, the door. Alamin mo kung nasaan yung pinto. Some rooms, it seems there is no door. Minsan po yung mga silid parang walang pintuan. We call it secret room. Ang tawag po natin dyan ay sikretong silid. So, we have to find out door. Kailangan po nating malaman nasaan yung pintuan o What is asan door? yung pinto. Ano nga po ba yung pintuan? Door is door. Ang pintuan ay pintuan po. So, why do we need to study door? Bakit po kailangan nating alamin ano nga po ba yung pinto? So, we are so funny even. Nakakatawa po tayo. Door, we read John chapter 10:7, he said, go. Therefore, Jesus said again, very truly I tell you, I am the gate for the sheep. When we want to meet the Father, we have to pass through the gate. Kung gusto po nating maranasan ng Diyos o ang ating Ama, kailangan po nating dumaan doon sa pinto. That's what Jesus said. Other one, Yun po yung sinabi ni Jesus. Ito pa po yung isa. he said, go. I am the gate. Whoever enters through me will be saved. They will come in and go out and find pasture. Yes. We must know door or gate is Jesus. Dapat po nating malaman na yung gate o yung door o pinto ay si Jesus. So without knowing door, you cannot come in to the room. Kung hindi po natin alam kung ano po yung pintuan, hindi po tayo makakapasok doon sa That's silid. why we have to use door of Jesus to come into the room to meet Father. At kailangan nga po nating gamitin o pasukin yung pinto ni Jesus kung saan nandun po yung Ama na atin pong imimit. Who will look for the door? Sino po ba yung mga naghahanap sa pinto? Still, if you consider you are not sinner, you don't need to look for. At kung kinukonsidera mo po, sa tingin mo sa sarili mo, ikaw ay hindi makasalanan, hindi mo na kailangang hanapin yung pinto. You are already saved, then why do you look for Savior? Iniisip mo na ligtas ka na, o bakit kailangan mo pang humanap ng pintuan? That's why whoever look for the gate or door, they consider, they know their reality, they are sinner. At kung sino man po yung naghahanap ng pinto para makapasok po doon, ibig sabihin, kilala po nila o alam nila yung kanilang realidad na sila po ay mga makasalanan. Kanina, who will look for the hospital or doctor? Kanina po pinag-aralan na sino yung maghahanap na sa tinatawag po na pinto o hospital. Who will look for the doctor or hospital? Sino po yung maghahanap sa doktor o sa hospital? The sick. Yung When may they sakit. know they agree with doctor, they will look for doctor. At kapag narinig nga po nila yung sinabi ng doktor at sila po ay sumang-ayon, sila po ay lalapit sa doktor. So, who will look for the gate? Sino pa yung mga maghahanap ng pintuan? If you didn't consider yourself, you are not sinner, you don't need to come to the church. Kung tingin mo sa sarili mo na ikaw ay hindi makasalanan, hindi mo na kailangan pumunta ng simbahan. That's why we are here, because we believe also we experience we are sinner. Kaya po tayo nandito, naniniwala po tayo at naranasan po natin na tayo po ay mga makasalanan at kailangan po natin ng kaligtasan. We already understood Jesus is gate to come into the room. At naunawaan na nga po natin na si Jesus yung pintuan para po tayo ay makapasok. So, what will happen to whoever entered the gate? Ano po ang mangyayari doon sa kung sino man yung papasok po doon sa pintuan? What is the gate? Ano nga po yung pintuan o yung daan?
Jesus. Jesus. When you accept Jesus Christ, what will happen? Kapag tinanggap po natin si Jesus, ano po ang mangyayari? Okay. Also, we need to study what is the gate. At kailangan po natin ding maunawaan kung ano nga po ba yung gate. Anyway, this one. Ito Can you po. see clearly? Nakikita po ba natin ang maliwanag? This is Jerusalem wall. Ito po yung sa Jerusalem, yung Okay. kanina pong Then at the top, can you see what is it? doon po sa taas, ano po yung nakikita natin? What is it? Sheep Yes, gate. sheep gate. What they're doing through the by the sheep gate? Ano po kaya yung ginagawa nila doon sa sheep gate? What we are studying right now? Ano nga po yung pinag-aaralan natin ngayon? Gate. Yung gate o yung door. So yung Jesus pinto said, po. "I am the gate of sheep." Sinabi po ni Jesus na ako po yung pintuan ng mga, ako po yung pinto. Sheep gate. Someone will bring sheep or animals to offer to the temple to God. That's what they pass through. Sinabi po ni Jesus na ako yung sheep gate kung saan ito po yung pinagdadaanan ng mga inaalay na tupa o hayop doon po dinadaan. Okay, you are the one bring one sheep through the sheep gate. Halimbawa po, ikaw ay may dalang isang tupa at dumaan ka doon sa sheep gate. What will happen to the sheep? Ano po ang mangyayari doon sa tupa? Mamamatay. So when you accept Jesus Christ, what will happen to you? Kung tinanggap po natin si Jesus sa ating buhay, ano po yung mangyayari sa atin? We will be killed. Tayo rin po ay papatayin. Okay? Yeah, they will be slaughtered. Sila po ay mamamatay. Okay. What will happen to those who accept Jesus Christ? Ano po ang mangyayari doon sa mga tumanggap kay Hesus Kristo? When you accept Jesus Christ, you will be killed. Kapag tinanggap mo po si Jesus sa buhay mo, ikaw po ay mamamatay. Are you killed? Kayo po ba ay mga patay? Yes or no? Yes or no? Yes or no? Okay, yes. No. Hindi ko alam. What are you talking about? We are killed. Tayo po ay mga patay na. If you are not killed, then you are not child of God. Kung ikaw, kinukonsidera mo po na ikaw ay buhay pa, hindi ka anak ng Diyos. But you are still alive. Pero nga po, buhay ka pa. So what is the meaning of killed? Ano po kaya ang ibig sabihin ng pagpatay? So, what is the meaning? Ano po ang ibig sabihin ng pinatay o pagpatay? When you accept Jesus Christ, your ownership will be changed. Kapag ikaw po ay tumanggap kay Jesus, ang iyo pong pagmamayari ay magiging iba na. He is king, Siya po ang hari, you are his possessions, at ikaw po ay kanya ng pagmamayari. then you cannot do anything by yourself. At hindi ka na po pwedeng gumawa ng anumang bagay na ayon lamang sa iyong sarili. That's why, be killed, accept Jesus Christ, then your ownership was transferred, same meaning. Kung ikaw po ay mamamatay, ikaw po ay, ang pagmamayari mo po ay magiging iba na. Hindi na po ikaw yung may-ari. So, as we know, Jesus is Christ. Alam po natin na si Jesus ay ang Kristo. What is the meaning of Christ? Ano po ang ibig sabihin ng Kristo? Again. Again. Anointed. Again. Loudly again. Anointed one. There are three anointed ones. Meron pong tatlong anointed one. King, second. Yes. We studied what? What is the room? Ang pinag-aralan po natin ngayon ay tungkol sa silid. So, how can we enter the room? Is gate. Paano po tayo makakapasok sa silid? Sa pamamagitan po ng gate. If you are not child of God, you cannot meet the Heavenly Father.
Kung ikaw po ay hindi pa anak ng Diyos, hindi mo po makikilala kung sino ang Ama. Yes, that is the first step. Yun po yung unang hakbang. Without correct understanding what is gate, you cannot find out who is the father or where is the room. Even. Kung hindi po natin alam o nauunawaan yung gate o yung gate kung sino po siya, hindi po natin makikilala ang ating Ama at hindi po natin malalaman kung saan yung silid, kung nandun yung Ama. Also, we studied what is the meaning of to be killed. At ngayon din po, pinag-aralan po natin ano po ibig sabihin ng to be killed or yung mamatay. So, as long as you accept Jesus Christ, your ownership was transferred to Jesus. At kapag nga po ikaw ay tumanggap na kay Jesus, ang iyo pong pagmamayari ay nalipat na kay Jesus. That's what we call, we were slaughtered. At yun nga po yung tinatawag natin na tayo po ay patay na. Jesus died on the cross. Si Jesus po ay namatay sa krus. Then He made the way as gate or door to come to the Father. At siya po yung gumawa ng daan bilang gate o door o pinto para po makalapit tayo sa Ama. Amen. Amen. That's why Jesus is the only way to come to the Father. Kaya po, si Jesus lamang yung tanging daan para po tayo ay makapunta sa Ama. Amen. That's what today we will celebrate the Holy Communion. At ngayon nga po, atin pong pinagdiriwang yung ating pong banal na hapunan. We will remember why Jesus died on the cross. At aalalahanin po natin kung bakit po namatay si Jesus sa krus. Then what happened to those who become children of God? At ano po ang nangyari doon sa mga anak ng Diyos. That's why we will celebrate Holy Communion today. At ngayon po, pagdiriwang nga po natin yung banal na hapunan. Okay, let us all stand. Tayo pong lahat ay tumayo. Those who are not yet baptized, please don't take part. Yung mga hindi pa po na bautismohan dito po, wag muna po tayong sumali o kumuha po. Manatili lang po tayo sa ating katatayuan. Remember all the time why Jesus died on the cross. Lagi po nating alalahanin, bakit nga po ba namatay si Jesus sa krus? Jesus died on the cross to forgive our sins. Si Jesus po ay namatay sa krus para po sa kapatawaran ng ating mga kasalanan. That's why He died for us. Kaya po siya ay namatay para po sa atin. During the Last Supper, Jesus gathered His disciples. At sa huling hapunan nga po ay hinagsama-sama ni Jesus yung kanyang mga disipulo. And He got the bread. At hawak po niya yung tinapay. He gave thanks to the Father Nagpasalamat po siya sa Diyos. and broken it up, then gave it to the disciples. At hinati po niya ang tinapay at binigay niya po sa kanyang mga disipulo. This is my body for you. Ito ang aking katawan para sa iyo. Behold, this bread, symbol of body of Christ. Tingnan niyo ang tinapay na simbolo ng katawan ni Jesus. And you must drink my blood. Kailangan mo kainin yung aking laman at inumin yung aking dugo. So that you will have my life in you. Nang sa gayon ay magkaroon ka ng buhay. Oh, hallelujah. Oh, Holy Spirit, minister us. Help us to know how Father's love is so great. Hallelujah. You killed only your Son for your people. When you redeemed us,
restored us as your children. Hallelujah. Let us take a breath. Kainin po natin ang tinapay. In the same way, he took the cup, Ganoon din naman po, kinuha niya ang saro gave thanks to the Father. at nagpasalamat po siya sa Diyos. He said, "This is my covenant. Ito ang aking pangako. Whenever you drink of it, you must remembrance of me." Kapag iinumin mo ito, lagi mong alalahanin. Behold this cup. Tingnan po natin ang saro. Come forward and take cup. Mamay po tayo. Hallelujah. If there is no shed blood, there is no forgiveness. Kung wala pong pagbububo ng dugo, wala pong kapatawaran ng ating mga kasalanan. So Father, you let the Lord Jesus Christ shed the blood of us. Hallelujah. Kaya naman, O Diyos, hinayaan mo na magbubo si Jesus ng dugo para sa amin. Oh, hallelujah. Oh, Father, we praise you. Let us take it. Oh, Father, we thank you. What you have done on the cross through your Jesus Christ. So, Father, we became your children. So we experience your love, Father. Oh, Father, we thank you. Once again, what you have done on the cross. Father, bless us to live. Oh, your glory, Lord. Oh, hallelujah. Let us shout hallelujah to glorify him. Hallelujah. Proclaim healing, all kind of diseases in the name of Jesus right now. Every disease must be healed in the name of Jesus. In the name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah. May the grace of Jesus Christ, our Lord and Savior, our perfect example of our lives. The love of Father, still you love us. Nobody can separate us from your love. We are secure by your love. The fellowship of Holy Spirit, the
just guide us, empower us to know who is Father in heaven. Be with you from now on ever to ever. That's why all children of God will agree and say, Amen and Amen and Amen. Hallelujah. 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 You may be seated for the announcement. Announcement po. So, yung announcement po natin, syempre po, tuwing linggo, magkita-kita po tayo para po i-encounter po natin yung ating Ama. Ano po? So, sabi nga po, ang ating pong is pagpasok sa silid, kung saan makikilala po natin o